Christopher Angeles ng eJourney. Kasama ko po ngayon si Paul Agabin, isang online entrepreneur na actually galing pa sa Manila. Anong oras nga pala kayo dumating dito? Bali, dumating kami dito mga around 10 a.m. Hindi ba traffic? Hindi naman, that's Saturday morning naman eh. So, umalis kami from Manila siguro 6 o'clock a.m. and na konting stopover or little breakfast and then, dumating kami dito sa Quezon mga around 10 o'clock. Di ba kayo nahirapan hanapin yung address na? Hindi naman. Okay. So, yun, actually, nag-meet lang tayo sa Facebook and in-invite ko siya to tell us his story kung paano siya kumikita online. And he is here to tell us on how you make money online, especially doon sa kanyang personal blog, kung saan doon naman nakukuha yung mga leads mo, no? And your services. So, Paul, before we start, tell a little bit about yourself. My name Paano ka start yun? My name is Paul Agabin. I'm a 27-year-old online entrepreneur in the Philippines. Bali, siguro a little more of myself. I've spent my childhood days sa Parañaque, sa Metro Manila. Then lumaki ako doon and then nag-high school. Mostly, I've spent my child days siguro failing at school. Really? Specifically, mathematics. Pareho tayo. Sa math, grabe. Struggle no? Algebra, hate mo yung numbers, ano? Kaya talaga, hirap-hirap. Kesa doon sa mga memorization, mas okay sa akin yun eh. Yung mga words. Yeah, okay. Madalas na nagkabagsak. Third year high school ko, ilang beses ko inulit. Pati yung mga summer classes, ilang beses ako nito summer classes. Tamad ako mag-aaral dati. Tapos lagi rejected sa school. No? Happy-go-lucky type. Buti hindi marami naging girlfriend. Nagalit yata. Di naman. Medyo loner ako sa school kasi medyo parang binubully din ako noon eh. Talaga? Yeah. Really? Medyo iba yung character ko noon eh. Medyo parang lagi akong naghanap ng attention. Pero dahil sa binubully ako noon, medyo parang hindi na ako masyadong na-socialize noon. So paano ka napunta sa internet marketing? Yeah, internet marketing. So after nung kung graduate ng high school at last, pag-enter ako ng college. So, doon, hindi na ako tumuloy ng college. Really? Yung second year college, drop out. Talaga? And then, nag-drop out na ako ng college. Sabi ko, ayoko muna mag-school. Naghanap ako ng hobby. I see. I found it. So, start with the hobby? Yeah, it starts with the hobby, with yung parang yung gusto natin. So, parang sabi ko, nag-online gaming din kasi ako dati. Yung mga sikat na online games yung mga panahon. Yung mga Ragnarok, yung Buti hindi ka nagpapamadaling araw katulad ng iba na nagbababad talaga sa online games. Oo, madalas yan. Oo, lalo na yung mga iba. Ginagastos lang yung mga pera sa computer shop. Gaming lang. So yun yung naging way mo kung paano ka pumunta online. Tell us more about it. Yes. Bali, so nag-spend ako ng lifestyle ko online, ng college days ko ako. Nag-set up ako ng maliit na forums for gamers. So it's a small community for gamers. So ang ginawa ko muna, sabi ko, sinabi ko sa mga friends ko, sa relatives ko, pero syempre, sila lang yung pumunta. Sabi ko, paano ko kayo magpo-promote online? So, tapos paano rin ako return on investment? Kumbaga, paano kikita doon? Pero, una ko munang ginawa is promote ko muna, syempre, sa niche niya, which is sa online gaming industry. Sa pamamagitan ng pag-promote mo, ano yung mga niches niyan? Is it social media o paano ba? Ginawa ko muna na spam ako sa mga public chat rooms. Buti hindi ka na-banned. Oo nga eh. Nakakatuwa nga yun eh. Siyempre, spam ako ng spam. Siguro oras-oras yun. Talaga? Oo, tapos mga tipong misleading yung mga free game secrets, mga ganyan, free game hacks. Para ka naghahanap ng ka-network mo na ganyan. Oo, ka-network. Siyempre, yung mga online gamers, gusto nila mga parang, siyempre, mag-take sila ng bait basta makakuha na ng secrets. So, doon ka nagkaroon ng informal background? Yeah, informal background. Talagang sobrang informal. Nag-start ako na sa garage namin. Sa garage? Yeah, so parang
dun sa community na yon, nung nag-start na siya mag-grow, Oo. sabi ko, parang okay to maraming dumadalaw, malakas ang traffic. Parang parang kapitbahay. Maraming Oo. nangangakapitbahay, ano? Tsaka one thing is parang passionate ko yung niche. I Oo, see. parang passionate ako sa niche yun, sabi ko. So, after ng traffic, naisip ko, paano ako Conversion. paano ko magko-convert yon into real money? I see. Into, kumbaga, paano ko kikita doon? Kasi sabi ko, dropout ako sa college, kailangan kumita ng pera. Tapos wala ka pang knowledge sa internet, Oo. no? Parang hirap yata nun, Pero syempre, paano yung naging proseso mo? So, process nun is, nag-research ako. Ang basic na nakita ko yon is yung online advertisements, which is Google AdSense. So, nag-start ako sa Google AdSense, nag-research ako, in-search ko yung mga entrepreneurs online, which is ang una kong naging pinalo is si Joel Bong ng Google AdSense. Ayun, siya ko yung mga e-books niya. So, nag-research ako kung paano ba itong Google AdSense. Paano ko to siya ilalagay sa website ko, paano kikita doon. I see. So, ang basic ng Google AdSense is ilalagay mo na yung advertisements ng Google, yung mga advertisers ni Google, ilalagay mo sa website Sa niya. website. Sa website mo or sa website ng something na ginagawa mo? Yeah, sa website ng ginagawa ko. Okay. Doon sa forums ko. So, nung paglagay ko siya doon, ang process ng pag-earn sa kanya is pag yung mga users mo, yung mga visitors mo sa website. Nag-click siya doon sa Pag advertisement. nakiklik sa advertisements na yun, sa mga Parang impressions na yun, pay-per-click na yun. Something like that. doon ka kikita online. And then yung payment, it's either dating by check or by through Western Union. I see. Doon nila pinapadala. Yeah. Pinapa-clearance mo pa yun? No, hindi ko na pinapakalips kasi sa Converted. Western Union yung ko Converted na sa cash talaga. Yeah, converted na sa cash. So, without personal vendetta ba to question? Nung unang ginawa mo nun, magkano kaya naging approximate income mo nun? Nag-approximate income ko siguro mga around 10,000 a month. Is that in US or in converted na sa peso? In pesos, 10,000. Talaga, free forum lang yung ginagawa mo and Yeah, free forum lang siya. AdSense lang siya. Nag-aral lang ako kung paano set up yung forum and Oo. yes. Tapos ang gagawin mo pala, science of spamming. Yeah, hindi muna ako nag-ginawa ako spamming ko. Yeah, bago ako kumita ng ganon. Wala bang ban sa spamming sa mga game o sa mga phone? Hindi ka ba nilibaban? That's the catch. Dapat, you usually kailangan creative ko sa mga spam messages mo. So, ang iniisip ko ngayon, paano mo ginagawa yung mga tagline na, halimbawa, advertisement na ang dating niya hindi spam? Could you give us an example yung ginagawa mo ganun? Usually, kailangan catchy lang ang headlines. Okay. Mas maganda if may keyword doon ng topic mo. Siguro, mostly parang kailangan inviting yung headline. For example, Hindi siya masyado spam. anong example ng word? Tagline word. Siguro tagline word, ang gusto kasi mostly ng mga people ngayon is merong word na free. Oo. So, yung mga get a free product sa ganyan, get a free service, or ganyan. Kasi mostly, ang tingin ng tao sa spam, yung mga tipong nag-offer lang na service, ganyan-ganyan. Repetition. Repetition lang. Repetition lang. So, mas maganda kung parang hindi siya masyado spammy, medyo personal ang message mo, per group, per ano. I see. So, aside from making a catchy headline, so dapat yung keyword mo, sa halimbawa, learn the secrets of making money, parang ganon. Yes. Tapos ilalagay mo na din sa forum. Tapos i-repeat mo na yun ng tagline. Yes. Na yung isang forum, puno ng word na yun. Hindi ba naiirita yung mga nakakita nun? Hindi naman. I see. So basta medyo may pagka-ethical lang ng konti yung pag-create ng Yes, and then after nung forums, Google AdSense medyo kumikita na yon. Oo. Doon na ako nagkaroon simula ng passion sa internet marketing. Since Google AdSense is under ng internet marketing, pinag-aralan ko tong internet marketing. Okay. So doon ako naghanap ng niche ng service. Doon ako nakahanap ng passion. Sabi ko, I need to launch a small startup company na serious company na hindi na yung basta-basta forums na nanggaling sa mga
pang promotional sa mga spam messages namin. So kung nabanggit mo sa akin yung company, paano ka nagkaroon ng company? Out of na sabi mo nga nag-spam ka. Paano ka nagkaroon ng company? So, yung from mini websites ko, nag-research ako online. So, yun ang ginawa ko, research lang ako online since most of the free stuff is found mostly sa Google na ngayon. From that information, nag-set up ako ng business plan. Nagtayo ako ng small startup company ng isang BPO company outsourcing. Okay. So, yung mga ibang mini websites ko, bali pinagbenta ko sa Flippa and sa mga ibang entrepreneurs sa abroad. And then, yun ang ginamit kong kapital para mag-start ng company dito sa Philippines. Really? Which is Wuka Interactive. I see. Tell us more about this company of yours, Wuka Interactive. So, Wuka Interactive, it's an BPO company here in the Philippines, established last 2008. So, bali, nag-hire kami ng mostly freelancers. Pero, karamihan sa kanila freelance writers. So, ang ginagawa namin, gumagawa kami mostly ng content for clients abroad. Mga kliyente namin from US, UK, Canada, different countries. So, in other words, to specific words, para itong outsourcing. Yeah. Outsourcing ng iba't ibang services. So, paano ka naman napunta sa blog? Paano mo na-integrate to sa blog itong Wuka company mo na isang outsourcing firm? Yeah, at dito ko sa Wuka Interactive, dito ko na natutunan yung kung paano i-promote yung company online. Dito ko natutunan kung how to engage a clients, how to engage in internet marketing, social media, SEO, and email marketing, visuals. So sabi ko, why don't I put this information dito sa Philippine industry? I see. Kasi since nasa infancy stage pa ng internet marketing dito sa Philippines, I believe I can contribute sa industry by sharing my experience to the Filipino entrepreneurs, both SMEs or big corporations here in the Philippines. So, malaki pala talagang factor yung experience, ano? Yeah. Malaking factor. In my side also, in my blog, na yung tinatawag kong self-site, I can identify with you. Nag-start din ako din sa wala. Hindi ko alam kung paano papaikutin yung vlog ko eh. Nagsimula nga kami sa garage like most startups, and then nagsimula kami sa few people. Home-based din sila nag-work. And then from that, binuild namin reputation namin online. And then ayun, we're proud to say 41,000 plus na yung mga freelancers natin ngayon. Sa outsourcing yun. Yeah, sa this is outsourcing. different part of the globe. Yes. Hindi. Philippines lang. Philippines lang. Pero most mga active sa kanila mga hundreds. Talaga? Mga less than 1,000. Wow, that's amazing. So ano talaga, no, malaki talaga maganda talaga pala ang platform ng internet. Kung, number one, alam mo kung paano gamitin. Yes. Number two, ang maganda siguro doon, nagkaroon ka ng example because of your own experience. Nandun yung sabi mo nga sa akin kanina, nakatawa nga, nag-i-spam ka sa mga forum, gaming forum. Tapos just for kung ano yung AdSense, catchy lang ng konti. Alam mo, free money, free internet marketing strategy to earn money, something like that. So parang nagkakagulo na sila dun sa forum. Pag most talaga word of mouth marketing ang nangyayari. So nagiging viral content mo. Involved ka na sa vlog, nagkaroon ka na ng involvement dito sa experience. So paano ka nagkaroon ng branding? So branding, first branding is pero brand relationships with influencers. Kailangan syempre contacts ka sa ano which one restaurants
with influencers, with, with other entrepreneurs. So parang ano yan, no? Parang isang society Yeah. na dapat maging involved ka rin doon sa mga grupo nila para yung connection mo lumaki. Parang it's just simply connected. Yeah, and no? then kailangan, syempre, yung content mo sa blog or yung content mo sa website, kailangan engaging and kailangan specific dun sa niche ng company mo. So, kasi mostly, pag naghanap sila ng content online, yung mga, dun ka nakakasimula value content doon sa related niche mo. Pero balita ko, mahirap gumawa ng patis, lalo na sa panahon natin, talagang iikot na ito dyan. secret dyan is kuha ka lang ng ideas mo sa mga sources. Maraming sources online. Yahoo Answers, may mga questions doon. Pwede mo gamitin topic din sa blog. Pero magkakaroon ka ng survey sa Yeah. Second is online communities like Facebook groups. Minsan may mga questions din doon. You can research doon, tapos pwede mo gamitin ideas yun sa topic sa vlogs mo or sa content mo. So that's how you make your content on your blog. Yeah, and then another thing is keyword research sa Google AdWords. You can research yung mga keywords na mga sikat na keywords ngayon, and then pwede mo gamitin sikat na keywords ngayon to bring traffic to your website. So, halimbawa, meron ka ng keywords, so yun na ngayon ang gagawin mo ng article o write-ups. Depende doon sa magiging topic ng niche mo. Yes. So, parang mahirap din ng konti, no? Kasi it will take some time, no? Yes. Ang maganda doon, mostly yung mga tools na makikita mo online, libre lang siya. Oo. Pero balita ko, marami talagang spammers sa online marketplace. Yes, of course, yung mga get-rich-quick schemes. Yeah, oo, tama. Yung mga tipong $1 million In 60 days. 60 days. Marami yun sa Highfalutin words. Oo nga eh. Pero how do you avoid spamming? Avoid spamming. What do you mean? Halimbawa, minsan sa Facebook mo, may mag-spam sa'yo na different opportunities. Yeah. Actually, what can you do is first is check kung the first thing na makikita mo naman is yung mga quick promises. Kung merong mga mag-earn ka ng isang malaking na pera sa in a short span of time. Parang kaduda-duda na eh. No? Mostly doon is just scrap. So parang hindi siya possible. And ang rason naman talaga doon is paano nila i-share yung secret nila online. Kung kumikita na sila ng ganung pera. Yun nga din eh. Kasi I believe, kung kumikita sila ng ganung kalaking pera, hindi sila magaganon. Yeah. They will never share their secret. No? So this is really logical, dapat maging responsible din tayo. When it comes to retail information, kailangan i-qualify natin. And second, you need to, syempre, to check the reviews of the products, of mga service na pinapromise nila. Mostly doon, may mga reviews sila online. Pero beware of fake reviews. Makikita mo naman yan, mga fake reviews online eh. Ang mostly ng mga legit reviews ngayon, mga forums. Mga forums. Marami doon, may mga natural comments yung mga nandun sa mga forums. Sa totoong tao yun. Yeah, yung mga totoong tao yun. So tell me more about how you make a living online. Kasi nabanggit mo nga sa akin, parang ito na yung bread and butter mo ngayon. So how you maintain a sufficient income per month with your online business? Our bread and butter is yung PPO company talaga namin. Outsourcing. Yeah, we should started 5 years ago. Bali, doon, para kaming serve as middleman, we connect the bridge sa freelance writers tsaka sa clients. So, kumbaga, yung mga clients, sinanapan namin sila ng freelance writers dito sa Philippines. Yung mga writers, sinanapan namin sila ng clients. So, it's a vice versa services. Kumbaga, it's a win-win situation. So, how do you earn from that one? Is that through commission or through adding some added services? Bali, we earn through percentage. Okay. So, kumbaga, nagbabayad yung client sa amin, and then we pay the writers, and then we just meron kaming cut doon. Around 20 to 30%. Depende na sa agreement. Depende sa agreement. Kung napag-usapan natin yung vlog, paano ka nag-vlog? What is your vlog all about? My blog is polagabin.com. Bali, my blog is all about internet marketing in the Philippines. Okay. So, it's more on industry news, and then events and
strategies, kung paano natin ma-integrate yung internet marketing strategies sa brand natin dito sa Philippines. So, nakita ko doon meron kang tinatawag na services. Yeah. Nakita ko doon meron kang SEO, meron kang social media campaign and marketing. How's that going? Yeah, it's so okay naman. All those services are consultation. So, SEO, it's search engine optimization. Yun yung service na parang na mag-rank ka sa Google. Okay. First page of Google. So, halimbawa, kukuha ka ng gusto mo nang makarank ng gantong keyword, halimbawa, Japanese restaurant, Japanese restaurant Philippines, pwede ka mag-rank sa page 1 nun. That's SEO. And then, social media marketing, it's yung mga ginagawa most ng mga brands ngayon sa Facebook, Tama. Twitter, yung mga pinopromote yung mga events, yung mga new products mo sa Facebook, yung mga sinishare, and then yung mga paid ads sa Facebook. So, yun yung mga added services mo. Ano ba, nag-avail ako sa iyo ng social media campaign. Ano yung mga strategies na ginagawa mo? May ginagamit ka bang software? May ginagamit ka bang measurement sa social media campaign? How do you do it? Yes, bali we do it, syempre, kailangan first you need analytics software para sa mga social media campaigns mo. Like, tapos second, you need syempre parang isang management software like Hootsuite. Okay. Pwede mo manage yung Facebook, Twitter mo, Google Plus mo. Since ngayon, ang dami ng social media networks, you need to follow all of that. Kakalito din Oo sa nga eh. Nakakahilo. Ang ano ngayon, syempre ang ano ngayon is Facebook, Twitter. Following na lang yung mga Google Plus, yung mga Instagram, yung mga Vine. Ayun. Pumunta na, bagong ano na, Yung- bagong generation. Yeah, yun yung mga mostly na kailangan mong i-research. I-research na trend sa social media marketing ngayon. So, sabi mo nga sa akin na you are offering different form of services dun sa blog mo. How do you promote your services with other people who need your services? Bali, I just promote my services siguro to contacts and to online advertisements like Facebook ads and siguro sa sulit yan, yung mga advertisement communities. Since mostly mga Filipino entrepreneurs ngayon naghanap ng mga services sa sulit, sa mga ayos dito, mga buy and sell websites. So, I see. So, most of your services, sino yung mga naging clients mo? Siguro yung mga Filipino ba? American? Foreigner? mga mostly sa blog ko mga local entrepreneurs I like see. food carts and restaurants. I see. So, yun ang. So, are you also offering web services? Katulad ng mga internet solution, Yeah. yung mga hosting? No. Sorry. Bali naka-related sa specific kami talaga internet marketing. I see. So, hindi kasama dun yung katulad. Kasi, pag sinabi mong internet, minsan, sabihin nila, kasama sa internet marketing, kasama na yung website, kasama na yung hosting. Yeah. That's naman under siya ng web development. Okay. So, when you speak about internet marketing, ito yung mga marketing strategies, how to implement. Kung paano mo promote yung website online. And gain more viewers and conversion leads sa pamamagitan ng mga campaigns na yun. Just like yung social media marketing, yung tinatawag mong events. Kasama din ba dito yung outsourcing? Yes, of course. Doon sa sinasabi nating internet services or internet marketing. Maganda sa blog namin, nakapokus talaga siya sa Philippine client setting. Okay. So, kesa sa international setting. Kung halimbawa, kukuha ka ng services Mas mahal, sa abroad, mas mahal, tsaka hindi pa sila masyadong related Dun sa sa atin concept mo. sa Filipino industry. sa Philippine Okay. industry. So your blog speaks more on the local level. Yes, local level. Local level na ang touch is Filipino culture. Yes, Filipino Culture culture. na, at ang maganda Filipino pa dito, business business culture. Saka maganda pa dito, ando yung optimization, Yung optimization na kung ano yung gusto mo dun sa service na yun, pwede nila ma-personalize. Yeah.
I see. That's really cool, ano? At ang maganda pala dun sa services mo, not only that you vlog for yourself, you also let other people know what you're doing on your vlog, di ba? And aside from that post, ano pa ba yung pwede mong ibigay ng mga services with your, dun sa vlog mo, aside from this called internet marketing? Content marketing. Nagpo-provide Paano yun? Halimbawa ako, isa akong kumpanya ng junk shop. Sabihin na natin junk shop. Tapos ginawa ko online yung junk shop ko. So, paano kayo magpo-provide ng isang content sa isang junk shop? So, bali ang gagawin namin, sa mga writers namin, syempre mag-video company na kami. Ito sa vlog, may service akong content marketing. Magpapasulot ako ng content na regarding sa junk shop. Syempre, una pag-aaralan muna namin yung junk shop, kung ano mga services niya, mga products niya. And syempre, doon, magpo-formulate kami ng mga keywords sa content. So, ano ba? Recycling. Recycling, junk shop Philippines. Kaya junk Manila, how to recycle. More on the term na recycling, ano? Yung paano mapakinabangan yung basura na hindi mo na kailangan ulit itapon, something like that. Tell us more about, aside from your job, paano ka kumikita sa mga services mo? How do you intend to get more profit from your services? Bali, from our services, kumukuha kami ng local clients dito sa Philippines, mga businesses dito, halimbawa, spas or doctors, nag-offer kami ng mga services like SEO, yung content, o kaya yung social media marketing. And then, pinapakita namin sa kanila yung mga packages. Okay. So, may mga packages doon kung may mga monthly packages kami. So, kung gusto nilang may mix na hybrid na SEO with social media marketing, ayun, we offer the service. And then, yung mga services na yun, pinapagawa na lang namin sa mga outsourcing sa freelancers namin. And some of the services, pinapagawa din namin doon sa mga office-based employees din na. Ideally, meron din tayong office-based services. Yeah, actually it's a small team in Makati. Pero most ng bulk ng work sa mga freelancers namin na home base. Okay. So yung mga medyo small scale, doon na lang sa loob ng office yung ginagawa. Yeah. Katulad ng content marketing, kung kakayanin mo sa staff mo, hindi nyo na papagawa. So, anong future plans mo for your services? Nagdadagdag pa kayo? Kasi na-mention mo nga, ang pinag-iitay nyo ngayon is more internet marketing mo, may website. So, hindi kasama dun yung post nyo, no, right? So, more on parang set up lang ng site and then more on approach at vlogging, something like that. So, what other intended services na gusto nyo i-add mo sa Soon, we would like to expand sa amin mga services namin. Yung mga hindi masyadong sorry. Ulit ang tape na din. Ulit yung question. sige, okay. Kahat mo na lang. So, ano yung mga intended future services na gusto mo idagdag sa vlog? So, mga intended future services na gusto ko idagdag is inbound marketing, which is same as content marketing pero mas targeted siya. Sa inbound marketing kasi, nagpo-focus ka sa lead generation. Okay. Ang lead generation, ang apat na tema niyan is you attract your customers. And second is you convert them. You convert them into paying customers. I see. And third, syempre you influence them na maging loyal customer. Okay. Na sila yung maging parang word of mouth marketing. Advertisers. Word of mouth advertisers sa mga ibang mga kakilala nila. So, ibig sabihin, kung halimbawa ako, meron ako existing niche. For example, ang existing niche ko is gardening, for example. Tapos, for example, wala akong client. Wala akong pilot. So, doon papasok yung lead generation. Yes, doon papasok ang lead generation. Dahil kayo ang maghahanap ng qualified clients para doon sa niche ko. Yes. Parang gano'n. So, kayo yung magka-campaign sa akin about my services and then qualify niyo kung
kaya ba itong i-convert into buyers dun sa intended services ko? Yes, first we need to attract the their website visitors, yung readers nila. Yung mga usual na dumadalaw sa website nila. So, at ma-attract natin sila through content or through sa mga libreng campaigns or through social media or through sa mga contests. Yan. I see. So, ang ginagamit yung medium is more on free services na hindi nyo na kailangan mag-subscribe just like other people na we're going to avail for mas sophisticated services. Yes. And of course, syempre kailangan makuha natin yung mga details nila like the email. And then kasi after natin sila ma-track, we'll send them yung mga related products and services. So, that's how you plan to expand your services, particularly in your own niche. So, another question, previous question ako, kasi nung nakita ko yung vlog mo, ang dami mong sinusulat ng mga articles, particular events, meron pang personal development, meron pang review. How do you maintain quality content in your blog? Bali, mini-maintain ko talaga yung quality content sa site. Siguro chinecheck ko yung mga trends sa mga popular marketing websites ngayon sa internet like HubSpot, o kaya Search Engine Watch, o kaya sa SEO Moz. Bali, doon ako mostly nagre-research and then I combine all of them and I merge my ideas. I-merge ko yung mga idea ko sa mga idea nila. Kung paano ka magkakamap with those contents? Yes, and kung paano natin dito malolocalize yung strategy na yun sa Philippines industry. So, for example, nainganyo ako mag-vlog. Ano yung kailangang i-develop ng isang tao na gustong mag-vlog? Kasi imagine, minensyon mo pa lang sa akin, parang kung newbie ako, nakaka-overwhelm. Yes. Yung responsibility at saka yung maintaining yung ano. So, of course, we realize hindi naman lahat ng tao pwede mag-vlog. Pero ano yung particular challenging or encouraging concept ng isang tao kung halimbawa, kasi alam natin ang vlogging malaki ang natutulong sa business yan because you're trying to tell your story, you're trying to tell your own struggle, how you overcome. So, parang ang vlog is an online journal. If kung meron tayong interesado mag-vlog, what can you give a very important startup na siya dapat magsimula? First, kailangan syempre magsimula sila sa passion. Okay. Kailangan they need to find a niche. Kailangan maghanap sila ng niche na gusto nila. Hindi porket sikat yung real estate dito sa Philippines, sa real estate. Hindi porket sikat ang food industry, ang travel industry dito sa Philippines, yun ang mga iba-vlog nila. Dapat yung kung ano yung gusto nila, yun talaga yung passion nila, yun ang iba-vlog nila. So, ibig sabihin, start with your own hobby perhaps, diba? Yes. Hobby mo or kung ano yung madalas mong ginagawa. So, let's define niche. Ibig sabihin ng niche yung pinagkakaabalahan o Yung gusto mo. topic na topic na ginagawa mo sa sarili mo. For example, ang gusto ko ay kumain ng kumain. Hobby ko yun. So, doon siya magsisimula dahil na gusto niya lang tikman ng food para magkakaroon siya ng something simple guide na itong gagawin ko. Yun yung first step na. Para at least, maganda doon na evaluate niya yung second step. So, pinag-usapan din lang naman natin yung passion. Ang gusto ko itanong sa inyo passion mo. Gaano ka ka-passionate sa vlog? Bali, I'm passionate to the point na I offer my consultations for free sa mga entrepreneurs dito sa Philippines. Talaga? Yes, siguro pag may kailangan sila, pag may mga tinatanong sila, pupunta ako paminsan sa office nila or pupunta sila sa office namin para ma-assist ko sila. Really? Kaya, hindi na yung ganong services kasi katulad sa mga Americans, pag i-consume mo pala isang oras na, pumapatak na yung meron. And soon, siguro, I will offer free e-books para mas mahasa pa yung mga skills nila, para mas malalo nila magamit sa Philippine setting, yung mga internet marketing strategies sa abroad. I see. So when you speak e-books, ito yung parang a little content of the library stuff. Yung parang kumbaga kung mahilig kang pumunta ng library, ito naman yung mga e-books converted into internet.
Yes, digital books. Digital books ang ibig sabihin nun. So, iba't ibang topic. Iba't ibang Iba't topic. ibang topic na particularly, alam mo, gusto nila ng isang internet marketing strategy, pwede na lang i-download yun free directly from your site. Yes. I see. Aside from having a passion, how do you maintain your blog sa mga search engine? Paano siya nila-maintain sa yung profiling niya na lagi siyang searchable? Bale, first, I maintain yung blog ko is, syempre, research ko yung mga trends online. Okay. First, nag-keyword research ako. Sine-check ko yung mga laging sinesearch. Kung ano ba trend ngayong buwan at ano ba yung trend the past few weeks. And then doon, in-incorporate ko yung keywords sa blog ko. And then second, I research communities, online communities like social groups, forums, and like other groups na sa mga email groups, mga ganyan. And then doon ko Kakaroon ka ng personal search kung ano yung mga bagong trends na pwede mong gawing topic on your blog. And at the same time, tinutulungan mo rin yung ibang mga vloggers to promote your own thing. Meron ka bang kasi sa mga ibang vlog may nakikita kang guest posts. So are you allowing that in your vlog? Yes, of course. I'm allowing that on my blog. So, halimbawa ako mag-guest vlog ako, through email na lang, I will write something and you evaluate then ipopost mo na lang sa vlog. So, ang vlog pala is just like a newspaper, na kung gusto mong famous yung newspaper mo, kailangan marami kang readers, no? So, walang pinakaiba dun yung vlog. Na kung gusto mong people will actually appreciate your vlog, then you have to bring more readers sa pamamagitan ng social media. Katulad ng Facebook, naging i-advertise sa mga organized fan page nila. So, aside from having your own blog, what else pa yung passion mo? Aside from writing? Siguro passion ko talaga is teaching and siguro public speaking. Have you ever experienced na magkaroon ka ng na-engage ka sa public speaking engagement? Yes, oo naman. A few times before. Since kasi in-invite kami ng mga ibang small companies na mag-speak, pati ng mga ilang organizations na mag-speak regarding internet marketing dito sa Philippines. So, ganun yung nakakailan mo. And then, you said to me, meron ka ng BPO. How do you invite other freelance entrepreneur pagdating sa outsourcing? Bali, we invite them in job websites. Nagpo-post kayo doon? Nagpo-post kami sa mga job sites. Pati online advertisements na rin. Kumukuha kami ng freelancers from that. So, nung nag-start ka ba nag-vlog, malaking pagbabago yung nangyari sa BPO mo? Yes. Kasi dati nung siguro wala ka pang vlog. Bali, ang nadagdagan sa amin ngayon mga local clients. So kung dati puro mga international clients na kami, ngayon nadadagdagan ng mga local clients yung company. Kasi dahil sa content na generate namin sa blog. So nung in-incorporate mo yung vlog mo, ang maganda sa nangyari sa B2O, nung ginawa mo siyang online through your vlog, mas tumaas yung exposure yung unang-una din. Saka pangalawa, nagkakaroon ng clear idea ngayon yung mga tao o yung mga clients mo kung ano yung specific services na i-offer sa kanila. So napakaganda pala ng vlog if done rightly. Yes, of course. And then, maganda rin sa vlog is, ito rin yung nagiging way para magkaroon ka ng, para mapalaki mo yung market mo. Na hindi ka na, you need to pay for advertisement. Hindi mo kailangan spend ng 1,000 pesos. Hindi mo na kailangan ng malaking kapital. Hindi mo na mga kailangan ng kapital. And then, ang maganda pa doon, you can easily share your post to simple Facebook, link na lalagay mo sa Facebook mo. So, ganun kaganda yung vlog. Not only it will increase your revenue, but yung trust ng tao tumataas. Pero palagi, in your experience, nahirapan ka ba doon? Yeah. Muna? Of course. First, sinecheck ko, nag-market research ako kung okay ba yung vlog ko, kung may quality ba siya, kung okay ba yung design, yung development. I see. So,
parang meron kang ano yan, checklist. Yes, checklist. Meron kang checklist na kung yung team mo ba, akma ba dun sa ginagawa mo, yung logo mo ba, tama ba dun. So, it's really, really challenging. Huwag na natin sabihin na it's really a problem to have a vlog. It's really a challenging concept, pero marami siyang pwedeng gawin. So, ang maganda siguro sa vlog, not only that, is enhance your skill kung palagi mo lang ginagawa. Just like yung nangyari ko sa akin, yung una kong ginawa, 1 year ideal yung vlog ko eh. Wala akong alam kung anong gawin. Pero eventually, it is really a journey, Yeah. Na kung paano mo. It's a journey. Vlogging is a journey. From the time na set up ko siya, Oo. hanggang sa magkaroon siya ng mga few visitors, Oo. hanggang sa dumami na yung traffic, hanggang Oo. sa traffic niya yung ma-convert mo into sales. I see. So siguro ang keyword natin doon is consistency. Consistency. So ibig sabihin nun, kahit hindi ka madalas nagpo-post, which is mas maganda siguro kung madalas, pero basta consistent lang ang Ang ginagawa. importante is you focus on the vlog and you don't give up, syempre. Oh, syempre, oh. Ako hindi, first na experience. 1 year na yung vlog, pero syempre nga, you need to acquire skills. Kaya talagang dalawa siguro yung nakikita ko very important concept if you want to maintain your vlog. Number 1 is consistency and also skills. Because kung wala siguro yung dalawa na to, because consistency, pwede na natin isama din yung passion. Correct? And then when you have passion and consistency, it gives skills. And then that's the way you will be able to monetize kung paano ka nakikita. So hindi dapat magmadali. Hindi dapat Sa vlogging, marami kang pwedeng kitain dyan sa vlogging. Nang una, pwede ka katulad na ginawa ko dati, Google AdSense, which is online advertisements. Okay. Yung mostly ginagawa ng mga ibang vloggers dito sa Philippines. And second, pwede ka mag-affiliate marketing. So katulad ng ginagawa ko, paid marketing Yeah, sa akin. mag-offer ka ng mga products sa bandang ending paragraphs ng content mo. Oo. So para mag-generate ng income. Yeah, tapos third, pwede ka parang mga referrals sa mga ibang companies. So let us sum up this few things before we end. Number 1, vlogging is good for business if you want to widen your market and to widen your horizon To reach. without spending so much. Yes. Pero vlogging has its own challenges. Correct. So dapat yun ma-realize ng natin, listeners natin na yung vlogging may challenges yan because hindi lahat naman pwede mag-vlog. But because kung interesado siya mag-vlog, pwede naman yung pag-aralan because I believe vlogging naman is open to anybody who would like to take the challenges. Just like sa akin, hindi ako marunong mag-vlog doon. Eventually, with trial and error, nagkaroon ng din. And thirdly, siguro, kailangan niya increase yung kanyang skills if he wants to vlog. And fourthly, dapat meron siyang checklist or worksheet na kailangan i-monitor niya yung daily, kung nagkakaroon siya ng problem. Palagay ko, you will agree with me na hindi naman dapat madali, hindi naman mo dapat madaliin, Might be, it could take a year. Ikaw, it took you a year before naging flourish yung vlog mo, Sa akin din, ganun yung experience ko. It took me at least more than a year. Pero eventually, truthful naman Yun nga lang, baka sabihin ng iba, expensive. Pero on your part, ano masasabi mo doon? It's not expensive? No, it's not that expensive. Pero, kailangan mo na dyan is yung passion mo talaga and yung Talaga, kailangan, syempre kaya nga rin-recommend ko kanina na maganda kung yung gusto mo, yung hobby mo, yun yung niche mo sa vlog mo. Yun yung mga binablog mo. And from that, magkakaroon ka ng experience, you will know your failures. Transparency. So, ito yung yung karamihan na not a quick rich scheme but pwede ka mag-leverage pero dadaan ka lang ng proseso. Dadaan ka lang ng process. I think it can make you a millionaire but kailangan talagang dumaan ng process. Hindi 1 year, 2 years, 3 years, but it's a continued process. So, Paul, before ending part, try to invite them in your vlog kung ano yung mga offer mo sa video. Okay. Bale, we invite you on my blog. It's www.paulagabin.com. It's internet marketing in the Philippines industry. You can check strategies there, kung ano yung mga events, internet marketing events dito sa Philippines. And you can subscribe there.
And also nga pala, an addition, I brought Paul dito sa Lucena City, we're in Lucena. Galing pa sila ng Manila with his wife. Pumunta sila sa bahay and pumunta kami dito sa Diamond Resort Hotel to do the interview. And don't forget to subscribe on his vlog. Ang maganda sa vlog niya is that it's a genuine content and his ability to decipher services is awesome. At hindi kayo magkakaroon ng second thoughts when avail on his services. So once again, ladies and gentlemen, thank you so much sa a little time on spending on what we have to offer today and more episodes to come.